Hazel Bautista, taga rito sa Jones Isabela, gumagawa at nagtitinda ng cutie siopaw. Sino ba namang hindi matatakam sa paboritong Pinoy merienda na may iba't ibang feelings o palaman? May asado, bola-bola at marami pang iba. Pero ibahin nyo ang gawang siopaw ni Ate Hazel dahil sa may sari-saring designs at mapapawaw ka sa overload cuteness na hatid nito. Narito po ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng cutie siopaw. Una po, dapat maihanda po natin ang ating mga kagamitan. Ang ating pong sarili, dapat po ay may hairnet tayo. Kung maaari po ay may spit cover mask po tayo para safety na din po sa mga pagkain po na gagawin natin. At lalong-lalo na po ay gloves. Maaari din naman po kayong walang gloves dahil mahirap po magmasa. Pero dapat po mapanatili nating malinis po ang ating kamay. Una po, kailangan meron tayong mixing bowl. Ingredients po natin, 1 cup warm water, 4 tablespoon vegetable oil, 3 tablespoon po tayo na sugar, 1 teaspoon na yeast, 1 teaspoon na baking powder, may pinch of salt po tayo, may extra po tayong harina para po magagamit po natin habang nagmamasa po tayo. Magsisimula na po tayo. Ito po yung mga pagmimix po ng mga ingredients natin. So, 1 cup warm water. Mahalaga pong warm water para makikita po natin na active yung yeast natin. So, ang susunod po natin yung sugar pero hindi po natin lalahatin. So, maglagay lang po tayo ng white sugar. Tapos, yung 1 teaspoon natin na yeast. Okay. Haluin lang po natin ng konti. Okay. Maghintay lang po tayo ng siguro mga 1 minuto at hanggang makita po natin na medyo foamy na po. 3 cups na harina. Tiyakin po na nasala po natin ang ating harina para pino po siya at hindi po tayo mahihirapan magmasa. Tunod naman po ay ito pong natitira nating white sugar. Ilalagay na po natin ang ating pong baking powder, 1 teaspoon, at ang ating pinch of salt para magbalanse po yung lasa ng ating gagawing dough. So, ihahalo lang po natin. Nakikita nyo pong kumakapit na po yung wet ingredients natin sa dry ingredients. Pwede na po natin ilagay itong 4 tablespoon na vegetable oil. Bakit po vegetable oil ang ginagamit ko? Kasi po yung vegetable oil, kahit lumamig po yung ating dough, malambot pa rin po siya. Nakikita nyo po na medyo sticky na po yung mixture ng dough natin, kaya hindi na po kakayanin ng spatula natin. So, kakamayin na po natin. So, kailangan lang pong mahalo po siya ng mabuti. Dito na po natin imamasa sa mixing bowl muna. Dito po sa napagmamasa po dito sa mixing bowl, kahit mga 2 minutes, 1 to 2 minutes, makikita na hanggang makita po natin na halo na po ng maayos yung dough natin. Kasi bukod pa po yung pagmamasa natin sa kneading mat. Bakit ko hinahalo ng maayos dito? Hindi tulad sa ibang pagmamasa ay mamasa lang ng maayos hanggang paalsahin nila. Kasi po ay kukuha po tayo ng 70 grams na dough para po magagamit natin sa mga pang-design po natin. Next po, yung ating timbangan. Grams po yung gagamitin po natin. So, gagamit po tayo ng dipping plate. So, kukuha tayo ng 70 grams.
At i-set aside lang po natin ang dough. So, ngayon po, takpan lang po natin ito ng cling wrap. Pwede pong tela o ano man pong pantakip nyo sa kanya. Basta nakatakip lang po siya para may time po siya mag-rest. Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, may binukod po tayong harina. Gagamitin po natin sa pangwisik po dito sa kneading dough natin. Okay? Para hindi po didikit yung dough. Kukuha po tayo ng kahit mga 10 grams lang po. Yan, magtatabi po tayo. Tapos, ito po ay kukulayan po natin ng color pink. Ang gagawin po natin ay Yummy Porky. Si Yummy Porky po ay may palaman na pork asado filling. So, may 4 po tayong flavor na cutie siopaw. Si Yummy Porky ay pork asado. Si Pandalicious ay chicken asado. Si Choco Barky ay chocolate fillings. At si Hummy Bunny ay ham and cheese. So, kukulayan po natin ito ng color pink. Kontrolin lang po natin ang paglalagay ng kulay para hindi po masobrahan. Madali naman po tayong magdagdag. Kailangan lang po natin siyang imasahin ng maayos para mag-even po yung color niya. Okay, malapit na po. Nakikita nyo po, malapit na po nating mapantay yung kulay na pink. At ayan, pantay na po siya. Okay, set aside natin ang color pink. Ito naman pong itinabi natin ay kulay itim. Gagawing bata ng ating pork. Yung color pink po, gagawin nating tenga at ilong ng baboy. Gaya po ng sabi ko kanina, tansyahin po natin ang kulay na ilalagay po natin. Madali po tayong magdagdag ng kulay kung kulang pa po. Minsan, pag sobra po ang kulay natin, nagkakaroon po ng lasa yung dough natin. Malalasahan din po yung medyo, nasasabi nilang medyo mapait. Kailangan even din po yung color nito. Ayan, nakikita nyo po, halos pantay na po yung kulay niya. Okay, set aside din po natin yan. Next po natin gagawin, babalikan po natin ang minasa natin kaninang harina. Ito na po siya. Ito natin. Gagamit ulit tayo ng harina at para hindi didikit sa kneading mat. Kailangan po nating masahin ng at least 10 minutes po. O kaya makita po natin yung makinis na texture ng dough. Okay, makinis na ang ating dough. Ganyan po. Magbibisik po ulit tayo ng harina. Si-shape po natin siya na pahaba para hindi po tayo mahirapan sa pagkat. At hahatiin po natin siya sa siyam na hati. So may siyam na hati po tayo dyan. Dapat 70 grams po per isang dough na nahati natin. Dahil yun po ang sukat ng cutie steam buns na gagawin po natin. So may 9 pieces po tayo ditong dough. So bibilugin po natin siya ng shape. Etong 70 grams na dough natin. So makikita nyo po, makinis po siya. Ibibilog lang po siya ng ganito. Tapos, gagamit na po tayo ng rolling pin. Kung kailangan pong gumamit ng wisik ng harina, pwede po para hindi po makapit yung rolling pin natin. Nakita nyo po, halos pabilog po yung shape niya. Mahalaga pong makinis yung ating mukha ng dough. Ang gilid po ay medyo ninipisan natin. Kailangan mataba po yung gitna po ng dough para hindi po makikita yung palaman niya. Ilalagay na po natin dito sa timbangan. So, lalagyan po natin siya ng pork asadong palaman na 30 grams. Ito pong Yummy Porky na ginagawa po natin, kakaiba po siya kasi wala po siyang sauce. Hindi na po niya kailangan ng extra sauce. Kasi masarap na po siya pag kinakain po. Tapos, isi-sealed po natin. Makikita nyo po yung pag-sealed natin. Ganyan lang po. Tupi-tupi lang po. Diba na para po siyang siopaw? Pero, kakaiba po yung ating siopaw. Ang ating siopaw po ay pabaliktad. At
may mukha po siya. Ilalagay po natin ang cupcake liner dito. I-shape lang po natin siya ng maayos na pabilog. Same lang po ang procedure nito sa iba po nating dough. So, natapos na po nating palamanan ang ating cutie siopaw ng pork asado. Ihahanda naman po natin ang ating pang-design. So, kukunin natin ang color pink, color black, at ang ating pang-design kay Yummy Porky ay ang triangle shape cutter. Tapos, ang ating pang-ilong ay oval shape. At para naman sa mata ng ating Yummy Porky, maliit na bilog lang po. Iro-rolling pin lang po natin ang ating pink dough hanggang sa lumapad lang po siya at manipis. 9 po ang ating Yummy Porky, kaya 9 din po ang gagawin nating nose. Sa atin naman pong tenga ng Yummy Porky, times 2 lang po, so 18. Para naman po sa ating gagawing mata, 9 pieces po ang ating dough, times 2 lang po, so 18 pieces po na bilog. Dito naman po sa ating pagde-design, gagamit po tayo ng tubig. Mahalaga po ang ating tubig para dumikit po yung ating mga pan-design dito sa mukha ng siopaw. Uunahin po natin ang ilong. Papahirap po natin ng konting tubig para dumikit po ang may kulay na dough dito po sa ating siopaw. Tapos, siyempre ang ilong po ay nasa center. Same procedure lang po sa iba. At bubutasan po natin siya para may butas po yung ilong niya. Ganito po sa tenga po gagawin natin. Dito po malapit sa dulo, ipupush lang po ng konti, i-curve para magkaroon po siya ng shape na pa-curve. Tapos ihiwaan lang po siya ng ganyan. Tapos tubig, then lagay sa dough. So, ilalagay na po natin sa ating steamer. Yung ating steamer po ay meron na pong tubig. Bibigyan po siya ng space kasi aalsa po ang dough. Ayan, nakikita nyo po, may space po siya. Next row. At tatakpan po siya. Bago po ito isalang sa apoy, papaalsahin po siya at least 20 minutes. Iluluto po ito ng 15 minutes at dapat low fire lang. Tingnan na po natin yung pagkaalsa niya. Ayan, umalsa na po ang cutie siopaw. Tips lang po, pwede nating malaman na kung maganda ang pagkakaalsa niya. Pindutin lang ng konti at nagbabounce po yung ating dough. Maganda po siyang senyales ng pag-alsa niya. Panulit natin, isasalang natin sa kalan. Low fire lang po. At 15 minutes po natin siyang lulutuin. Ito na po ang finished product ng cutie siopaw. Amazing! Alam niyo bang perfect din gawing panregalo ang mga ito? At siguradong mapapangiti ang bawat mabibigyan ninyo. Pero baka may gustong gayahin yan at gawing pangkabuhayan. Share mo naman, Ate Hazel, kung magkano ang pwedeng maging puhunan. Sa halagang 230 pesos, maaari ka ng mamuhunan at makakagawa ka ng 9 na perasong cutie siopaw. At maaari mo itong mabenta ng 50 pesos isa. At maaari ka nang kumita ng 220 pesos. Pero paano ba nagsimula na ikaw ay magka-idea na gumawa ng mga cutie siopaw? One time, pumunta po ako sa ate ko bumisita sa Angono Rizal. Tapos nag-order po siya sa isang restaurant for take-out. Kasama po sa menu nila, isang maliit na buns na may muka. So, nagkaroon po ako ng idea doon na, ay pwede pala to. So, gayahin ko kaya. Naniniwala po ako noon na pag nailabas ko to sa public,
at nakita po nila, magugustuhan po nila. Siopaw na may design. Nag-search po ako sa social media. Pinag-aralan po siya. Hindi po naging madali. Panalo siyam na buwan, nagpa-practice po ako. Doon din po pumasok yung nag-ipon po ako unti-unti ng mga gamit ko para sa siopaw. Nakatutuwa talaga ang iyong pagpupursigi, Ate Hazel. Paano mo naman ipinakilala ang bagong produkto mong ito? Pinost ko po siya sa Facebook na may ganito po akong produkto. Tapos may umorder po. Yun, sunod-sunod na po. Bali, ang home base po yung mga produkto kong Cutie Siopaw. Tapos, dinideliver lang po via mga delivery rider. Ganun. Wala pa po akong physical store noon. Ang galing! Through online pala ay nakabenta ka agad. Kwentuhan mo pa kami, Ate Hazel, ng mga sumunod pang nangyari. Lumipat po kami sa probinsya. From Cainta, Rizal, Manila area, pumunta po kami dito sa Jones Isabela. Dito na po ako nag-start magplano ng magkaroon ng food cart. Kaya po yung Cutie Siopaw po yung pinurso ko pong hanap buhay ko. Kasi parang malapit po to sa puso ko at sa sarili ko. Yung personality ko na palagi pong palangiti. Parang gusto ko pong pag mamimili po nito kaya o-order, mapapangiti din po sila. Dahil bukod sa cute po siya, masarap po siya. Kahanga-hanga ang pagkakaroon mo ng positibong pananaw at determinasyon, Ate Hazel. Hindi man naging madali sa simula, subalit inspirasyon ang hatid ng bawat ngiti mula sa iyong mga customer. Kaya naman naging pursigido ka na may pagtagumpay ang iyong sinimulang hanap buhay. Kumusta naman po ang naging takbo ng iyong hanap buhay sa probinsya? Naging maganda rin po ba tulad ng pagtangkilik nila sa Manila? Bukod po sa hanap buhay ng aking asawa bilang quality assurance sa IT company, malaking tulong din po to para sa aming sambahayan, extra pangkabuhayan. Masasabi ko pong struggle yung paglipat po namin ng tirahan dahil iba po yung pagbili ng mga mamimili sa Manila area kesa po dito sa probinsya. So, nagkaroon po ko ng mga plano na dapat ibaba po yung presyo ng aking produkto para po mas makaya po ng mamimili dito sa probinsya. Si Ate Hazel ay hindi nawalan ng pag-asa. Hindi siya nagpatinag, nagtiis siya at nagtiyaga. At tunay ngang kahanga-hanga. Mahalaga po kasi maging optimistic talaga yung pananaw mo sa buhay Kahit na sa napagdaanan ko, lumipat po yung lugar ko, na dun sa lugar na yun ay talagang patok na pagdating po dito ay hindi. Mahalaga po na magpatuloy lang po talaga. Hindi po ako bumibitiw kasi naniniwala po ako sa produkto ko, sa ginagawa ko na balang araw sa pagtitiyaga ko, sa pagpapatuloy ko po sa pagtitinda ay mas makakatulong po to para sa aming pamilya. Bilang Iglesia ni Cristo po, patuloy lang po kaming lumalapit sa Panginoong Diyos na bigyan po kami ng lakas at katatagan. Huwag mawawalan ng pag-asa at magpatuloy lang sa laban ng buhay. Dahil laging nasa isip natin na higit ang makakatulong sa atin ay ang Panginoong Diyos kung magtatapat po tayo sa Kanya. Naniniwala si Ate Hazel at ang kanyang sambahayan na kahit saan man sila makarating, ano man ang maging sitwasyon nila, kung ang Diyos ang mananatili nilang kasama, siguradong masusumpungan nila ang tunay at saganang mga biyaya. Proud akong gumagawa at nagtitinda ng Cutie Siopaw dahil trabaho ko to.